أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid namin sa Islam, marahil ang bawat isa sa atin dito sa mundong ito ay kailangan na dapat lang niya malaman ang mga bagay na itong apat na ating pag-uusapan ngayon. Lingid sa ating kaalaman, ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng magkaroon ng kaalaman. Dahil ang kaalaman ang siyang itong magbibigay sa atin ng gabay at liwanag mula sa kadiliman. Pero sa mga punto na kung saan, kung tatanungin mo ang sarili mo, ano nga ba ang nararapat o dapat mong malaman bilang isang tao na ikaw ay nilikha ng iyong tagapaglikha dito sa mundong ito. Marahil mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kuro-kuro. May kanya-kanyang opinyon. Ano nga ba itong nararapat na dapat malaman ng bawat isa sa atin na siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito? Kung ikaw ang tatanungin ko, kapatid, na nandiyan ngayon na ikaw ay nanudood, palagay mo, ano yung apat na ito na dapat mong malaman? Ano yung dapat na sinabi pa ng ibang mga pantas ay ito ay wajib? Ibig sabihin, obligado na dapat mong malaman. Dahil kung hindi, ang ibig sabihin ng wajib ay obligado. Na ang ta'riful wajib indal ulama, yuthabu fa'iluhu wa yu'aqib tarikuhu. Ang ibig sabihin ng wajib ay may gantimpala yaong siya ay kanyang gagawin ang anumang ipinag-utos at may paratang na kaparusahan doon sa siya ay nagpabaya. So anong wajib na ito na dapat mong malaman, kapatid? Dahil maaari tayo sa araw ng paghukom ay huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samahan niyo ako sa 30 minuto na ating pagsasama-samahan itong apat na dapat nating malaman, dahil kung hindi, kasawiang palad ang tao na siya ay namuhay dito sa mundo, nagparaya, nalibang ng lahat ng mga palamuti dito sa mundo at nakalimutan niya ang tunay na dapat niyang gampanan, malaman, tao, bakit nga ba ikaw ay nilikha sa mundong ito? Doon sa kitab ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah yarhamu, mayroon siyang sinabi na arba'atu al-masail, apat na issue, panuntunan na nararapat at dapat lang malaman ng isang tao o ang mananampalataya as a whole. Tayo na naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patnubay. At hinihiling natin na tayo ay panatilihin sa patnubay na ito, mga kapatid, dahil sa katotohanan, siya ang may panghahawakan sa ating puso at sa ating paniniwala. Maaari bukas isang araw magbago ang ating pananampalataya. Kaya bagat naman, ya muqalibal qulub, thabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. O aming Panginoon na siya ang tunay na may kapangyarihan
Dito sa puso ng kanyang alipin, inihiling namin sa iyo na panatilihin ang aming pananampalataya at paggawa ng kabutihan na ito ay tuloy-tuloy. At sana ang buhay natitirang bawat segundo, minuto at oras, buwan, taon na panatili namin dito sa mundong ito, ay lahat ito ay maging pagsamba at lahat ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Amin ya Rabbal Alamin. Una mga kapatid, maski itong apat lang, and I think most of you are watching globally, and I think this is very important to each and every one of us, especially those who are seekers of the truth, to know what are these very important, essential four things that a Muslim should know. Maski ito lang pong apat na ito, ay dapat natin ito ay kumbaga sa Maranaw na bape ay nga bumia pluto iman to sa giyang kaya pamamakinig ka. Maski ngayong mga sandaling ito ay ito lang apat na ito na pwede nating ibulsa, dala-dala natin saan man tayo naroroon. Una ay ang sinasabi nating ilm. Al-ilm, ito at ito yung knowledge. Tandaan, si Propeta Sulaiman, alayhi salatu wasalam, pinapili siya sa kapangyarihan, kayamanan, at kaalaman. Pinili niya ang kaalaman. Dahil katotohanan ang kaalaman ang siyang mangingibabaw kaysa sa kayamanan at sa kapangyarihan. Pag mayroon kang kapangyarihan, hindi ito mananatili at marami kang magiging kaaway. Pag marami kang kayamanan, ang kayamanan mo, kung hindi ka bibigyan ng Allah ng gabay at habag at hindi ka maging tunay na magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung iba ay nagiging Diyos niya ang kanyang pera, kayamanan, nakakalimutan niya ang obligasyon niya sa Allah at sa mga tao, kaya bagat naman naging Diyos na nila ang kanilang pera. Yung iba at hindi lahat. Pero, ganun din ang kayamanan, ikaw ang siyang tahrisuhul mal, ikaw ang mag-aalaga, ikaw ang magtatago, ikaw ang magpoprotekta sa kayamanan mo. Samantalang ang kaalaman, hindi. Dahil ang kaalaman, ikaw ang poprotektahan niya, ikaw ang gagabayan niya, at ikaw ang bibigyan niya ng ilaw mula sa kadiliman patungo sa landas na ito'y magbibigay sa iyo ng liwanag at tagumpay dito sa mundo at doon sa buhay na walang hanggan. Ang kaalaman, babalikan natin yan. Anong kaalaman na yan na dapat nating malaman? Pangalawa ay na al-amal. Wal-amal hadi bil lughat al-arabiyya. Ang amal, ito yung ibig sabihin ay gawa. Kung ano yung nalaman mo, dapat mong isagawa. Dahil walang saysay silbi ang kaalaman na ito ay hindi mo rin isinasakilos at hindi mo rin ginagawa. May kasabihan ang mga Arabo na sabi nila ay al-ilmu bila amal kasajaratin bila thamarin. Ang kaalaman daw na wala itong kilos at gawa ay katulad ng isang puno na wala itong bunga. Walang silbi. Nakikita mo lang maganda, okay, pero kailanman ay hindi magbibigay ng silbi sa mga tao. Pangatlo po, pagkatapos ng kaalaman, ay ang sinasabi natin na ad-da'watu ilayhi. Ito yung pagpapalaganap, ito yung pagbabahagi, ito yung pagtuturo, dahil sa katotohanan, walang tunay na pinakamabuting tao na nilikha dito sa mundo, ay yaong sila ay nagtuturo ng katotohanan, nagtuturo sa sangkatauhan, at lalo na ang pagtuturo at paggagabay sa mga tao sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na nararapat sambahin. Dahil walang saysay ang buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, kung tayo ay nagiging papaya at hindi tayo napapabilang sa mga tao na sila ay gumagawa ng kabutihan at nagpapapigil ng mga kasamaan. Kuntum khrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
You can see in this ayah, you are the best nation, you are the best community ever raised to human being, to mankind. Why? Because simply you enjoined what is right and you forbid what is wrong. And the condition of forbidding right and enjoining what is right and forbidding what is wrong is that you believe in the oneness of Allah. After ng pangatlo na ito, yung da'wah na pagpapalaganap, ang pang-apat po ay ito yung sabr, bilughatil Arabiya. Ang ibig sabihin ng sabr, bima'na, pagpigil, pagtitiis. Saan? Sa mga bagay na ipinag-uutos ng Allah sa iyo. Pagtitiis sa anumang mga tadhana, anumang mga nangyayari sa buhay mo. Pagtitiis sa paggawa ng kabutihan at pagtitiis sa pagpigil ng kasamaan. Tunghayan niyo po ako mga kapatid sa kung bakit natin kailangan dapat malaman. Ang una ay ang kaalaman. Sa kaalaman, subhanallah, ang mga pantas, tayo na rin, gusto natin lahat malaman. Hindi ba? Nag-aral tayo eh. Gusto mo lahat, gusto mo magtanong, gusto mo saliksikin, gusto mo i-memorize, lahat ng magbagay na nandirito sa mundo. At yan ay mga katangian ng mga tao na tunay na binigyan ng Allah ng tamang pag-iisip. Lalong-lalo na ang kaalaman na ito ay ginamit sa tama. At hindi ang kaalaman na ginamit sa kapahamakan ng kahit sino. Pero sa kaalaman na ito, hunaka fil ilm, ahammu shay' al-insan alladhi labudda an ya'rifa al-usulu thalatha. Kinakailangan na dapat malaman ng isang tunay na nagkakaroon na may katangian ng kaalaman ay siya ay magkaroon na kaalaman sa tatlong bagay na ito. Ulitin ko, mawala na ang lahat ng kaalaman. Huwag ka lang mawalay sa tatlong ito. Wallahi. Why do I say this? It is because ito ang tunay na kaalaman na magbibigay sa iyo ng kabutihan dito sa mundo, magbibigay sa iyo ng tagumpay, lalong-lalo na sa iyong libingan at sa buhay na walang hanggan. Dahil ang mga ibang kaalaman na natutunan lang natin dito sa mundo, manfa'a faqat lid-dunya. Dito lang natin mapapakinabangan sa mundo. At anuman ang napakinabangan mo sa mundo, anuman ang kaalaman mo dito sa mundo, anuman ang kayamanan mo, pamilya mo, pagmamayari mo dito sa mundo, feeding away. Ikaw ay lalayasan mo din sila. Ito ay para lang sila ay dumaan lang sa iyo at hindi sila mananatili sa iyo. Bansagad sukintay nakakalso pimbasukan. Akabasaw mga luks. Tano ang mga maranaw. Okay. So, lahat ng mga ito mawawala. Pero ang kaalaman na itong tatlo, mananatili. Bakit ya ummatal Islam? Dahil ito ang tanging itatanong sa atin. Tayo na mga Muslim, naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, itatanong ito doon sa makbara mo, doon sa libingan mo, hayatul barzakiyah na pangatlong buhay mo. Kasi unang buhay dito sa sinapupunan ng ating mga magulang. Alamat hindi natin batid ng ating pamumuhay doon. Pangalawang buhay, ang buhay natin dito sa mundo. Na tayo ay para tayong nananaginip, para tayong dumaan dito. Dahil hindi ka makakarating sa araw ng paghukom at sa libingan mo hanggat hindi ka dumating dito at mamuhay dito sa mundo. Dahil tayo rito sa mundo ay dumaan lamang o di kaya tayo ay isang bisita. Remember the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun wa abiris sabil. Be on earth as you are a traveler. Because you are not permanent in this world. Ngayon mga kapatid, itong tatlo, itatanong doon pa lang sa libingan mo. At siya, pag ito ay nakapasa ka doon sa libingan mo, inshallah, the condition is that ikaw din ay kasama sa mga taong nagtagumpay na bibigyan ng Allah ng habag at biyaya sa araw ng paghukom na buhay na walang hanggan. Una, ma'rifatullah. Kailangan natin malaman kung sino ang Allah. Sino si Allah? Sino ang ating tagapaglikha? Sino ang ating
Sino ang ating Panginoon? Sino ang lumikha sa atin? Ano ang layunin niya sa paglikha niya sa atin? Ano ang mga karapatan niya sa atin? At ano rin ang dapat na mga bagay na dapat nating gampanan at gawin at dapat nating ipinagbabawal? Importante po yan. Pangalawa ay ma'arifatun nabiyika. Malaman mo, saliksikin mo, sino ang iyong propeta na dumating sa iyo. Sa kapanahunan ngayon kasi hindi natin siya nakita, pero naniniwala tayo, dumating siya noon sa kapanahunan ng mga Quraysh, doon sa taon na kung saan sinasabi natin sa Amul Fil na doon siya ipinanganak, at siya si Muhammad na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, na anak ni Hashim, na anak ni Abdul Manaf, na anak ni Qusay, na anak ni Murra, na anak ni Hafir, at si Hafir at si Fa'ir ay doon siya nanggaling sa tribo ng Quraysh, at sa Quraysh doon mismo nanggaling ang bawat henerasyon na naglaon at nagdaan hanggat doon si Ilyas, at doon din si Mudar, at doon din si Nizar, at doon din hanggat kay Adnan, at si Adnan ay anak ni Ismail, at si Ismail ay anak ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam sa kanyang pangalawang asawa na si Hajar. Ngayon mga kapatid, hindi lang yun yung lineage na dapat nating malaman kay Propeta, kasi ang dapat nating malaman kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ano ang kanyang mga turo, ano ang kanyang mga binitawan, at ano ang kanyang ano ang kanyang ginawa at isinakilos dito sa mundo. Dahil hindi tatanggapin ng Allah ang ating mga gawain hanggat hindi natin ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ano ang tinuro niya. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amal amruna fahuwa rad. Ang sino mang gumawa ng anumang mga gawain na ito ay taliwas sa turo namin, turo ng propeta, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. So, wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Ano man ang ibinigay sa inyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay inyong tanggapin, kunin, isabuhay, isakilos, at ano man ang kanyang ipinagbawal sa inyo, ay ito rin ay inyong gawin. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya, tatlo ay ang malaman mo na ano ang ating relihiyon, ano ang Islam, ano ang turo ng Islam, ano ang pinagbabawal ng Islam, ano ang syariah ng Allah, mga batas ng Allah, ano yung patungkol sa Quran, ano yung hadith na mga salita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang patungkol sa siratun nabawi, doon sa talambuhay ng mahal nating Propeta Muhammad alaihi salatu wasallam. At lahat ng patungkol sa Islam, okay lang mga kapatid na hindi mo dapat malaman lahat, pero kahit papaano doon lang sa basic, kahit papaano doon lang sa mga pinaka-importante na dapat nating malaman, dahil wallahi ito ay itatanong sa atin doon sa ating libingan, ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung saan pag namatay ang isang tao, pag nailibing siya, itatanong sa kanya ng mungkar at nakir, mga malaika na nandoon sa libingan natin, kung saan tatanungin ka, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. At pag hindi mo alam ito, hindi mo dumating ka dito sa mundo, na ikaw ay namuhi rito sa mundo, nagparaya, nagpakaligaya, at nalimutan, hindi mo man lang nasilayan ang iyong pakikinig at pag-aaral. While nandito po tayo ngayon sa social media, while nandito tayo sa home quarantine, this is our great opportunity. While we are still in our home, nandiyan ang social media, makinig tayo sa ating turo ng Islam, mag-research tayo patungkol sa Islam, dahil lalo tayong kahahabagan ng Allah. At ito ang tunay na yaman. Bakit? Hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung saan sinabi niya, idza mata ibna Adam inqata amalu. Pag ang mga anak ni Adan namatay sila, lahat ng kanilang mga gawain ay walang-wala na. Wala nang silbi ang anuman ang napundar mo dito sa mundo, maliban na lamang sa tatlong ito. Ya Allah, palubin tayo nawa ng Allah sa tatlong ito. Una ay magkaroon tayo ng kaalaman, alladhi yantafi'u bi, al-ilmu alladhi yantafi'u bi, ang magkaroon ka ng kaalaman na ito ay isinabuhay mo at isinakilos mo at pinakinabangan ng mga tao. Pangalawa ay ang sadaqatun jariyah, nagbigay ka ng mga kawang gawa,
tulong sa paggawa ng masjid, madrasa, doon sa mga tao ay sa kanilang ipamumuhay. Mga sadaka, mga gawain na pag namatay ka ay tuloy-tuloy pa rin na pinapakinabangan ng mga tao. At ang pangatlo ay magkaroon tayo ng anak, na mabuting anak, saleh, na siya ay may takot sa Allah, nagtataglay ng takot sa Allah, umaalam sa Islam na lahat ng kanyang gawain ay paturo tungkol sa Islam. Wallahi, ikaw ang tunay na bilyonaryo, more than bilyonaryo, dahil ito ang mananatili doon sa libingan mo at tagumpay mo dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Mga kapatid, bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit dapat nararapat na dapat lang natin malaman ito, ay una, ay sabi niya sa Quran, fa'lam annahu la ilaha illahu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Look at this. Allah subhanahu wa ta'ala ordained His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, alamin mo na ang Diyos mo, ang iyong Panginoon, nag-iisa, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha, walang Diyos na maliban sa Kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay wastaghfir li dhanbik, ikaw ay magtawbah sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay gumawa ng mga gawain kalugod-lugod sa Allah. And if we try to think deeply about the meaning and of the scholars about this ayah, makikita natin na una pinag-utos ng Allah ang kaalaman bago ang gawain. Sa kitab ni Bukhari, at si Bukhari na doon sa kitab al-ilmu qabla qawlin wa amal. Ito yung chapter na kung saan nagpapatunay na kailangan mauna ang kaalaman bago ang salita at bago ang gawa. Dahil ang mga tao na gumagawa, nagsasalita, nagsasakilos, na wala silang kaalaman sa kanilang mga ginagawa, khasara. Mafi faida, sabi ng mga Arabo. Is faida, gawa ka ng gawa ng mga gawain na hindi mo alam anong dahilan, ano yung mga asas, ano yung dapat talaga malaman natin. Kaya mga kapatid, ang taong nag-aaral, ang taong nagkakaroon ng kaalaman sa Islam, lalong-lalo na ang kaalaman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi doon mo makikita sa kanila anumang pagsubok, anuman ang pangyayari dito sa buhay nila, dito sa mundo, gumimbal ang anumang mga iba't ibang klase ng mga virus o lahat ng anumang mga lindol, pero batid nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may kapangyarihan ng lahat, at sila ay nagsusumamo at sila ay nagtatawakal sa Allah. At wallahi doon mo makikita yan sa kanila dahil sa taglay ng kanilang kaalaman at dahil sa takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaalaman sa ating tagapaglikha. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit dapat natin siyang pag-aralan? Subhanallah. Paano ka magtatagumpay? Bro, sister, ha? Paano ang buhay mo dito sa mundo na para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw din naman ay hindi ka alinsunod sa gawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? And remember, al-a'mal la yuqbalu illa bi syartain. There are two conditions of our deeds, of our worship. Allah to worship Him, right? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create the jinn in mankind except to worship me. Therefore, our purpose on earth is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, there are only two conditions. First is the sincerity of the heart. And this is ikhlas. And this is the teachings of Ramadan. Why Ramadan? 1 month came to us every year in order to teach us how to be God-fearing, and how to discipline ourselves, and how to be devoted, and how to be loyal and dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala. Because in Ramadan, there are many other good deeds that we are doing. No one else knows. Nobody knows except you and your Lord, the one who created you. So ngayon, makikita natin na dapat mong malaman si Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo tatanggapin ng Allah sa paraiso hanggat hindi natin sinunod ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Una, ang ikhlas, sincerity sa mga gawain. Pangalawa, paano nabuhay si Propeta? Paano siya sumamba sa Allah? Paano nakisalamuha? Ano ang sa transaction niya? Innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, katotohanan, ikaw ang tunay na pinaka-perpekto ng iyong mga pag-uugali. Ikaw ang dapat sundan ng mga tao.
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kung kayo ay mahal nyo, sundan nyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamahalin kayo ng Allah at susunda at tatanggapin ng inyong mga gawain. So look at this. Pangatlo mga kapatid, ay ang malaman natin ng Islam. Wallahi. Why? Kasi po, ang tao na siya ay walang kaalam-alam sa relihiyon, walang alam kung paano niya sambahin ng kanyang buhay dito sa mundo, kapatid. Wallahi, Islam is very important. Islam is our way of life. 24/7, dito tayo namumuhay sa kumain, mag-asawa, pumunta sa opisina, mag-aral, makipagmuha sa mga tao, sa mga Kristiyano at mga Hudyo, matulog, makipagtransaksyon sa lahat ng anumang uri. Lahat ito ay nandoon sa batayan ng Islam. Nandoon ito sa turo ng Islam. So therefore, complete way of life. Dapat nating saliksikin, dapat nating malaman. Pangalawa mga kapatid ay ang sinasabi nating amal. Ano yung amal? Pag nalaman mo ang Allah, nalaman mo si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nalaman mo ang Islam, what is the use of your knowledge if you do not put it into actions? Hindi ba? Anong isa sa mga kasabihan ng mga Arabo? Ata'ati bi khuliqin minhu, subhanallah, nakakamangha yung salita ng mga proverbs ng mga Arabo. Ano sabi nila? Atanha an khuluqin wa ta'ati mithlahu arun alayka idha fa'alta azimu. You are teaching someone to perform what is good and you yourself, you are doing it. Ha? You are doing it. Ibig sabihin, how stupid you are. How discouraging on you na ikaw mismo yung nagtuturo pero hindi mo naman ito ginagawa. Sa araw ng paghukom mga kapatid, kaparusahan ng mga tao na nagtuturo ng mga kabutihan pero hindi rin naman nila ito isinasagawa. Kaparusahan nila ayon sa nakita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinakita ni Jibril, ang mga lamaang loob nila ay ito ay kanilang dala-dala na nasa daan sa tindi ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong yaon. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oh, you who believe, why do you say something that you do not perform? You do not do it. Indeed, ito ay isa sa mga napaka-saklap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ito kinalulugdan ang mga tao na nagsasalita na hindi rin nila tinuturo o hindi nila isinasabuhay. So, ibig sabihin ay practice what you teach. Amal, kailangan mong anumang nalaman mo. Dahil mga kapatid, sa Quran, sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wa amilus salihat. Yaong sila na naniniwala sa Allah, and then, wa amilus salihat, sila yung mga gumawa ng mga kabutihan. Pag ikaw ay naniwala sa Allah, naniwala sa Islam at sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi ang resulta nito ay gagawa ka ng kabutihan. At pag hindi ka gumawa ng kabutihan, you need to rectify yourself. I need to rectify myself because I might be losers in the day of judgment dahil hindi pala nakikita sa akin ang Islam. Yes, totoo yan. Ang Islam ang siyang pag-uugali mga siyang tunay na pinakamabuti sa lahat dito sa mundo at kailangan ng mga kamusliman makita ito sa kanila. And that's why we are telling this to those who are non-Muslims. Don't ever judge Islam by its followers. These people, we Muslims, we commit sins. We make mistakes day and night. But look at the teachings of Islam. Look at what the Prophet sallallahu alaihi wasallam live. Yun ang tutunghayan natin. Ang titignan natin sa Islam ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo ay ang sinasabi nating ad-da'watu ilayh. Ito ang tanong. Ba't ako magdadawa? Sarili ko na lang. Ha? Hindi na ako magdadawa kasi sarili ko lang, nafsi. Bawat isa meron tayong mga kanya-kanyang mga obligasyon. Di obligasyon niya yun na mag-aral din siya. No. Bakit po mga kapatid? Isipin nyo, challenging for you. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
ni minal muslimin. Ano pa ang pinakamaganda sa mga salita? What is the best speech on earth? Wala nang pinakamagandang salita. Kung yung mga music lovers na kayo ay nakikinig sa mga music na akala nyo na papunta kayo sa heaven, wallahi kasawi ang palad dyan. Hindi. Dahil ang tunay na pinakamabuting salita, ang pakinggan ay ang Quran. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Hindi ba mga kapatid, kayo na nakikinig na sumusubaybay mula nung series number 1 hanggang ngayon na nandiyan pa rin kayo mga kapatid, anong napapala ninyo? Wallahi, bakit nyo gusto na kayo nanonood dito sa akin o sa ating mga kapatid? Pagsawaan nyo ang mukha ko, pero alam ko, batid ko kayo na naniniwala sa Allah, hindi kayo nagsasawa sa mga salita ng Allah at turo ng Islam dahil tayo nangangailangan ng kaalaman ng tunay na dapat nating malaman ng Islam dahil kulang pa ang ating kaalaman dito sa mundong ito para sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ka magdadawang? May mga tao na sabi nila, hindi na ako magdadaawa kasi minsan di naman nagkakasala ako, so parang guilty ako sa sarili ko. No, according to the scholars, you don't have to be like that. Why? Because Allah knows that you are sinners. Every day we commit sins, mistakes. Sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Lahat ng mga anak ni Adam mali. Pero the best among those who make sins and mistakes, they ask forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, kayo rin na mga tao, wag na basta niyo nakita yung mga ustad, mga scholar, nagkamali, nagkasala, hinusgahan nyo na agad. No. Ibigay nyo yun. Lahat tayo, meron tayong pagkakamali at kakulangan sa Allah. Takpan mo ang baho ng kahit sino sa atin, pagtatakpan din ng Allah sa'yo. At ang totoo lang, bakit? Mayroon bang perpekto na tao? Wala. Lahat tayo nagkakamali sa salita. Minsan, ugali natin, hindi, napapansin natin na hindi na maayos dahil nandyan si Satanas, nandyan yung environment natin, nandyan yung personal identity natin na minsan natin at sa genes ng ating pamilya. So, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, don't ever judge these people dahil lahat tayo nagkakamali. Pero ang tunay na pinakamabuti, dahil sabi ng mga scholar, pag ikaw ay hindi ka nagturo, dalawa ang magiging kasalanan mo. Una, hindi ka nagbahagi sa pagtuturo, hindi mo ang mga tao sa kanilang paggawa ng mga kamalian. At yun ang pinakamasama. Bakit? Dahil ang pagkikita natin sa mga masama na hindi natin ito pinapakialaman. Ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabi niya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati fa biqalbi wa dhalika adaful iman. Whoever among you sees an evil, change with his hand, or otherwise if he cannot change it with his hands, by his tongue. And if he cannot change it with his tongue, at least by his heart. He intended in his heart that this person doing bad, may Allah guide him. That is, yun ang Islam. At least meron kang koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala na you are aware of your community. Ngayon, gusto kong bagitin ang isa sa mga ayat sa Quran sa Suratul Baqarah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma tabayyana lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in wal ya'udhu billah min haula'il nas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, look at this, kung bakit kailangan tayo magturo. Ayahan muna na pakinggan ka ng mga tao, hindi ka nila pakinggan, at least you have done your part. Hindi ba? Ang sa atin, hindi natin kailangan yung resulta eh. Ang resulta natin, ang hangad natin ay gantimpala mula sa Allah. Hindi natin kailangan ng sweldo, hindi natin kailangan na to please the people on earth. You cannot please the people. Lahat ibigay mo sa kanila, magkaroon ka lang ng isang kasalanan at hindi ka puri-puri sa kanila, nakalimutan na nila lahat yung mga nagawa mong kabutihan. Piyatayat taduman so sanggibuarano na tigumangang ranaw. Yun, yung mga maranaw na nanonood, ano yung sinabi natin. Ngayon, dito sa Quran po mga kapatid, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa Tagalog na ibig sabihin ng sinabi natin, katotohanan yaong mga nagtatago na anumang mga katibayan at pantnubay na aming ibinaba o ipinahayag. Nagkait ka,
Hindi ka nagturo, hindi mo ipinahayag, mga kapatid. Pagkaraan ng ito'y aming ginawang malinaw sa sangkatauhan sa mga tao, para sa mga tao at sa kasulatan. Sila yaong mga isinumpa. Sino? Yung mga tao na may kaalaman sila na hindi nila sinasabi, na hindi sila nagtuturo, ikinakait nila. Isinumpa ng Allah at isinumpa ng mga manunumpa mula sa lipon ng mga anghel at bagat naman nakikita ninyo, mga kapatid natin, Masya Allah, kakapasok lang sa Islam, very eager magturo, very eager mag-teach sa Islam, kasi alam nila yung reward. Kaya ito rin ang ipapayo ko sa sarili ko at sa atin ng mga nagtuturo, never tayo mag-iftah, na baka maligaw ang mga tao sa mga pag-iiftah natin. Pag hindi natin alam, Allahu alam. Dahil ang tunay na maalam, ang bagay na hindi niya alam, sasabihin alam. Kasi kung maligaw mo ang taong yun, ikaw pa ang magkasala. Sabihin mo kung ano yung dapat, ano ang hadith ng propeta, ano yung nalaman mo. At yun, mga kapatid, ano lang kakayanin natin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi ibinigay ng Allah o ipipilit sa iyo ang iyong... Wala na tayong oras. Nakasobra na pala tayo ng oras. Salita ko ng salita, mga kapatid. Pero, subhanallah, gantimpalaan kayo ng Allah sa inyong panunood. Ang pang-apat, ano ba yung pang-apat na yun? Ang pang-apat ay ang patungkol sa da'wa wa sabr. Allahu Akbar. Ito ang sabar na gusto natin. Ito yung pagtitimpi. Ito yung pagtitiis. Ano ba ang pagtitiis? Ano ba ang pagtitimpi? Sabi ng mga pantas, hindi mo makukuha, hindi mo matatamo ang kaalaman at ang pagsasakilos at ang pagtuturo nito, pagpapalaganap nito, kung wala kang sabar, kung wala kang pagtitiis. At ano ang mga pagtitiis na ito? At ano yung mga sabar na ito? Mga gawain ng mga tao na sila ay nagtagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Innallaha ma'as sabirin, Innallaha yuhibbus sabirin. Mahal ng Allah ang mga tao na sila ay mga matimpi at sila yung mga taong matiisin. Sino at ano ang mga sabar na ito? Ay sa susunod nating mga inshallah bukas, mga kapatid, inshallah bukas po ay ating susundan ng ating pagbabahagi ang anumang hindi nating natapos ngayon. Ya Allah, pahabain pa ang buhay namin sa paggawa ng kabutihan. Mahalin kami, gawin kaming tunay na pagbuklod-buklod. Mga kapatid, wallahi mahal ko kayo, lahat kayo na nanonood, na nandyan. Alam ko sa mga oras na to, minsan gusto natin na, subhanallah, ako'y nagagalak sa mga ganito, live natin, umaabot na ng 547. Ya Allah, saksihan sila na sila ay mga tao. Kami lahat, Ya Allah, ay tanggapin ang aming mga mabuting gawain. Gantimpalaan kami ng iyong paraiso. Until next time, inshallah, see you tomorrow. My dear respected brothers and sisters in Islam, wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.